May isang lugar sa mundo na hindi dapat may apoy, pero meron. Sa gitna ng Antarctica, kung saan ang temperatura ay kayang mag-freeze ng hininga ng tao, may bundok na patuloy na naglalabas ng usok at init. Pero ang mas nakakagulat, may natuklasan ang mga scientists na hindi nila inaasahan. Isang bagay na imposible sa unang pakinggan. Ginto, lumilitaw sa usok ng bulkan. Sa unang tingin, parang biro lang ito. Paano magkakaroon ng ginto sa usok ng isang bulkan? Ngunit sa pag-aaral ng mga researcher, hindi ito haka-haka. May mga microscopic particles ng gold na lumalabas kasama ng volcanic gas. At dito nagsimula ang mas malaking tanong, kung may ginto sa usok, gaano karami pa ang nasa loob? Ang bulkan na ito ay tinatawag na Mount Erebus, isang aktibong bulkan sa pinakamalamig na kontinente sa mundo. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga scientist ay hindi lang ito basta aktibo. May laman itong lava lake na hindi tumitigil sa pagkulo. Parang may buhay sa loob ng lupa. Isipin mo ito, yellow sa labas, apoy sa loob. Habang ang buong Antarctica ay halos frozen, ang loob ng Mount Erebus ay patuloy na umiinit. Hindi ito normal na bulkan. Ito ay isang anomaly sa kalikasan. Ayon sa mga geologist, ang ginto ay galing sa magma sa ilalim ng lupa. Kapag umakyat ang magma, kasama nitong naitataas ang maliliit na mineral particles. Kasama na rito ang gold dust. Ngunit ang nakakabahala, hindi pa rin nila alam kung gaano karami ang nasa ilalim. Ngunit, may hindi pa rin maipaliwanag ang mga scientist. Bakit sa lahat ng bulkan sa mundo, dito mas nakikita ang ginto? Aksidente ba ito ng kalikasan? Or may proseso sa ilalim ng Antarctica na hindi pa natin naiintindihan? Sa sobrang lamig ng lugar, ang usok mula sa Mount Erebus ay hindi basta nawawala. Ito ay nagyeyelo habang umaangat. Nagiging crystal sa hangin. Isang phenomenon na bihirang makita sa ibang bahagi ng mundo. May mga researcher din na nakarinig ng kakaibang ugong mula sa loob ng bundok. Parang malalim na paghinga, parang gumagalaw ang lupa sa ilalim. Ayon sa science, gas movement ito, pero sa katahimikan ng Antarctica, nakakatakot pakinggan. Sa tulong ng satellites at sensors, patuloy na minomonitor ang Mount Erebus. Pero kahit modern technology na ang gamit, may mga readings pa rin na hindi maintindihan. May mga signal na parang hindi galing sa normal na volcanic activity. Sa bawat pagbuga ng usok ng Mount Erebus, parang may lumalabas na lihim mula sa ilalim ng mundo. Ginto, gas, init, at mga tanong na hindi pa nasasagot. Kung ang isang bulkan sa pinakamalamig na lugar sa mundo ay kayang maglabas ng ginto, ano pa kaya ang nakatago sa ilalim ng Antarctica? May posibilidad bang may mas malalim pang sistema sa ilalim ng lupa na hindi pa natutuklasan? Ang Mount Erebus ay hindi lang bulkan. Isa itong paalala na ang mundo ay hindi pa ganap na nauunawaan ng tao. Sa kabila ng science, technology, at exploration, may mga bahagi pa rin ng kalikasan na nananatiling misteryo. At habang patuloy itong naglalabas ng usok sa gitna ng Antarctica, isang tanong ang nananatili. Kung ang kalikasan ay may kakayahang magtago ng ginto sa usok ng isang bulkan, ano pa kaya ang mga bagay na hindi pa natin natutuklasan? Marahil, ang pinakamatinding misteryo ng mundo ay hindi pa natin nakikita. Sa kabila ng ating kaalaman, may mga bagay pa ring hindi maipaliwanag. Ito ang misteryong katotohanan kung saan ang katotohanan ay patuloy nating hinahanap. Mag-subscribe at pindutin ang bell para sa susunod pang misteryo. Hanggang sa muli.